Nagsimula na ang seryosong usapan dahil tapos na ang off-season ni Kai Sotto. It's time for serious business. It is game day. Kai Sotto maglalaro for the first time in a regular season kasama ang kanyang bagong team na Koshigaya Alphas against a very strong team na Alvark Tokyo. At Paul George, siya ang sasandalan ng Philadelphia 76ers. Well, yan ang ating himay-mayin ngayon in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then Step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. It's game day, kaya simulan na ang seryosong usapan. At eto na ang pinakahinihintay na debut ni Kai Sotto sa kanyang bagong team. At eto ang comprehensive preview ng laro ng Koshigaya Alphas versus Alvark Tokyo. At meron tayong good news dahil according mismo ni Kai Sotto ay fully healthy na siya ngayon and he is raring to go. Eto na kasi ang last season niya sa Japan B-League as he is focused to get an NBA call-up next year. And in this video, ay mag-focus tayo sa mga big man matchup. It is expected na magtatapat sina Kai Sotto at Ryan Rossiter na isang legit 6'11 na siyang holdover import ng Tokyo. Si Rossiter ang leading scorer at rebounder ng Tokyo, averaging a whooping 22.7 points to go with his 13 rebounds. And compare that to Kai Sotto's average last season na meron lamang siyang 12.8 points and 6.4 rebounds, napakalayo sa average ni Rossiter. Pero everything is bound to change this season dahil nakawala na si Kai sa Yokohama B Crusaders na parang limited lang ang kanyang playing time doon at kulang sa opportunity pagdating sa opensa. At ngayon under Coach Enzai ay it is expected na siya na ang primary offensive player ng Alphas. Although sa mga tune-up games ay nakukulangan pa tayo sa aggressiveness ni Kai, but expect him to dominate sa kanyang debut sa Japan B-League ngayong Sabado. Aabangan rin natin ang sinasabi ni Kai Sotto na maganda ang plano ng Alphas para sa kanya, kaya pinili niyang maglaro sa Koshigaya. Sana ay kasama sa plano ng Alphas na gagawin nilang 3-pointer sniper si Kai dahil I feel na ito talaga ang kulang sa kanyang laro para magiging mas effective siya. At balitang NBA naman, Paul George, ikatatlong sa sandalan ni Coach Nick Nurse sa Philadelphia. Markado na ni Philadelphia 76ers Coach Nick Nurse ang magiging papel ng supporting cast ni Joel Embiid at Tyrese Maxey. Third sa billing sa roster si Paul George, susunod sina Kyle Lowry at Andrew Drummond. Well, walang problema si Paul George sa pakikipagsabayan kina Joel Embiid at Tyrese Maxey. I see us flowing, ani pa ni PJ, pinakamalaking isda na nabingwit ng team sa free season. I think all of us can kind of play our game within the game, dagdag pa ni PJ. So sa madalit sabi, contender sa East Conference ang 76ers at kailangan lang nilang mag-execute. Timon sa playmaking si Lowry, 38 years old, pero rurendahan na ang mga minuto nito. Noong isang taon, kinuha ng Sixers si Lowry sa buyout market at naglaro ng 28.4 minutes sa 23 games at 20 games dito bilang starter. Listen, Kyle's a winner, ani ni Coach Nurse sa Media Day. We just talk about Charles Medal, Kyle's been there, championship, in the Olympics, just he's a veteran presence that brings toughness. He brings a super high level of IQ. Dagdag pa ni Coach Nurse.
Champion sina Nurse at Lowry sa Toronto Raptors noong 2019. At si Drummond, magiging solidong backup ni Joel Embiid sa loob ng paint. At manilang para kay Drummond ang 10 defensive rebounds per game. His strengths are obviously rebounding. Dagdag pa ni Coach Nurse. He's also a great ruler on offense and pretty good role defender. He's got good hands. At talagang gumawa ng malaking ingay ang Philadelphia 76ers sa 2024 offseason sa pagkuha nila kay Paul George, na nagdagdag ng isa pang elite scorer at defender sa tabi ni Joel Embiid, and on paper, nagbibigay ang duo na ito sa Philly ng isa sa pinakamapanganib na lineup sa liga. Pero matapos ang ilang playoff exits at pagbabago sa roster sa mga nakaraang season, malinaw na hindi lamang star power ang kailangan ng 76ers upang makatawid. Kailangan nilang tukuyin ang bagong chemistry ng koponan, harapin ang mga issues sa lalim ng lineup at manatiling malusog sa mahabang season. Mahalaga ang contribution ni Paul George, pero may maraming dapat gawin ang Philly para maging matagumpay. Well, ang mga injury ay isang patuloy na bangungot para sa koponan at hindi na nila ito kayang tiisin muli kung nais nila makipagkompetensya sa 2025 season. Bagamat dominante itong si Joel Embiid, pero nahirapan siyang manatiling ganap na malusog sa mga playoffs. Sa nakarang season, agad silang natanggal sa unang round ng New York Knicks at malaking bahagi nito ay dahil hindi siya umabot sa 100%. Nawala si Joel Embiid sa mga laro sa huli ng regular season dahil sa issue ng kanyang tuhod at kitang-kita ang kanyang limitasyon sa postseason na nagdulot ng pagkasira sa ritmo ng koponan. Well, ito ay hindi na bago para sa 76ers. Patuloy na naharap itong si Embiid sa mga problemang pangkalusugan sa mga pagkakataong kailangan siya ng koponan. At ngayon ay may karagdagang pang Paul George at mas nagiging mahalaga ang pamamahala sa kalusugan ng dalawang bituin. At pagdating kay Paul George, hindi rin siya kilala bilang isang modelo sa kalusugan sa kabuuan ng kanyang karera. Nakaligtaan niya ang mahalagang bahagi ng mga laro, lalo na sa mga nakaraang playoff runs. Mula sa kanyang mga shoulder surgeries hanggang sa hamstring strains at mga problema sa tuhod, nakuha ng kanyang katawan ang mga injuries sa mga nakaraang taon. Sa 2023 playoffs kasama ang Los Angeles Clippers, napilitan si Paul George na umupo sa unang round dahil sa sprain ng kanyang tuhod na nag-ambag sa kanilang maagang pagkakatanggal.